mapagpalang araw po sa ating lahat. Tawagin niyo na lamang po akong Clarice. At gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang hindi ko malilimutang karanasan noong ako'y nasa high school pa lamang. Naganap ito sa isang pampublikong paaralan dito po sa Batangas. At simula noon, hindi na ako kailanman gumamit ng CR ng mag-isa. Sa eskwelahang pinapasukan ko noon, may isang lumang comfort room sa likod ng science building. Luma na rin po ang building na ito. Wala na daw dapat gumamit ng CR na yon dahil sira-sira na ang tubo at mga palikuran. Pero kapag wala kaming choice o walang bukas na CR na iba, napipilitan na lang kaming dun pumunta para umihi. Isang hapon, bandang 4:00, nagpaiwan ako sa school dahil marami pa akong project na dapat tapusin. At dito yon sa computer lab. Mag-isa na lang ako at ramdam ko ang unti-unting pagdilim ng paligid. Bigla akong nakaramdam sa aking pantog at mukhang kailangan kong magbanyo. Kaya dali-dali akong pumunta sa CR na malapit sa computer lab. Kaso pagpunta ko doon ay may nakalagay na close sign. No choice ako kaya sa lumang CR sa likod ako napunta. Kahit natatakot ay pinilit ko pa din na pumasok. Una, ramdam kong iba ang ihip ng hangin. Mabigat, mabaho, at may amoy na bulok na kahoy at mga lumang papel. Agad akong pumasok sa cubicle. Habang nakaupo ako, nakarinig ako ng yabag sa labas. Matagal at parang papalapit. Nasa loob na ako ng cubicle kaya iniisip kong baka may isa pang estudyanteng gagamit din ng CR. Pero wala akong narinig na pagbukas ng pinto. Imposibleng pumasok nang hindi binuksan yon. At wala ding boses. Walang ingay. Tanging tunog ng paa lamang ang aking naririnig. Sa mga oras na yon, ay tahimik lang ako at nakikiramdam. Tapos, biglang may kumatok sa pinto ng cubicle ko 3 beses. "May tao po dito," sabi ko. Kahit sa loob-loob ko, nakakaramdam na ako ng kaba sa mga oras na yan. Tumigil ito sa pagkatok. Tumigil ang yabag. At may nakita akong anino sa ilalim ng pinto ng cubicle kung asan ako. Kita ko ang pangilalim na parte ng paa niya. At nagulat ako dahil mahaba ang suot niya at meron siyang maputlang paa. Biglang may narinig akong boses. Bumubulong siya. Malamig, mahina at nakakakilabot na boses. "Tulungan mo ko!" Sa mga oras na yan, Ate Angel, ay hindi ko na malaman ang gagawin ko. Bumilis ang tibok ng puso ko at tumutulo ang pawis ko sa noo sa sobrang takot. Hindi ko alam kung sino ang nasa labas ng cubicle. Nilakasan ko ang loob ko at nag-decide na wag nang tapusin ang ginagawa ko. Tumayo ako at lakas loob na binuksan ang pinto ng cubicle. Laking pasasalamat ko dahil wala naman akong nakitang tao sa labas. Medyo nabawasan ang kaba ng dibdib ko at nakahinga na ako ng maayos. Kaya naman, humarap ako sa lababo at naghugas ng kamay. Pero pag-angat ng mukha ko sa may salamin, may nakita ako. Merong nakatayong babae sa likod ko.
Mahaba ang buhok, nakaputi, pero ang kanyang muka, puro dugo at may sunog na para siyang sinunog. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko sa mga oras na yan. Lalo pa na ang babaeng yun ay nakatingin sa akin at nakangiti. Ngiting nakakatakot. Napahiyaw ako at dali-daling lumabas. Halos madapa na ako pero wala akong pakialam. Ang iniisip ko na lang ay ang makalayo. Hindi ko na nilingon pa ang CR sa sobrang takot. Nang makarating ako sa computer lab, ay naabutan ko ang isang babaeng tagalinis at nagtanong siya sa akin kung bakit ako nagmamadali. Doon ay kwento ko ang nangyari sa akin sa loob ng CR. Sabi niya, noon pa man daw ay meron ng kababalaghan sa lumang CR na yun. Meron nga daw nagpapakitang babae. Yun daw ay ang dating estudyante na pinatay sa loob ng CR na yun. Isang babaeng 4th year student ang pinaniniwala ang pinatay at sinunog sa loob mismo ng cubicle. Hindi nahuli ang salarin at hindi din alam ang motibo sa pagpatay. Sinasabi pa ng ibang mga janitor na hapon nangyari ang pagpatay sa babae. Kaya tuwing hapon ay nagpaparamdam siya. Pagkatapos kong marinig ang kwento ng babaeng estudyante, ay hindi ko pa rin malimutan ang karanasan ko na yon. Hanggang ngayon, operational pa rin ang school namin, pero sarado na ang lumang CR na yon. Sa tuwing napapadaan ako doon, pakiramdam ko, may mata pa ring nakamasid mula sa loob. At di pa din maalis sa isip ko, ang ngiti niyang nakakatakot. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Ako si Marco, at ang kwentong ito ay hinding-hindi ko malilimutan kahit ilang taon na ang lumipas. Nangyari ito sa mismong kalsada kung saan araw-araw akong dumaraan pa uwi. At simula ng gabing iyon, hindi na ako muling bumiyahe ng nag-iisa pag 10 oras na ng gabi. Taong 2019, ilang buwan bago magpandemya, isa akong food rider noon at malapit nang maghating gabi nang matapos ko ang huling order sa may Masinag. Mula doon, kailangan kong bumaba ng Antipolo para makauwi sa bahay namin sa may Teresa. Alam ng mga kapwa riders ko na delikado ang daan sa gabi, lalo na may isang parte ng kalsadang masukal, walang poste ng ilaw at may kasaysayang hindi na magandang banggitin. Pero dahil sanay na ako, hindi ko na ito inintindi. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Medyo malamig ang simoy ng hangin. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng makina ng motor ko lamang ang naririnig kong ingay. Pero habang pababa ako ng kalsada, may napansin akong babae sa gilid ng daan. Nakaputing bestida siya. Mahaba ang buhok. Hindi ko makita ang kanyang muka dahil nakatalikod siya. Sabi ko sa isip ko, baka nasiraan ang sasakyan. Pero wala man lang akong nakita kahit isang sasakyan na meron doon. Kaya naman dahan-dahan akong huminto. At ang sabi ko, "Ate, okay ka lang? Gabi na. Delikado dito." Hindi siya kumibo. "Gusto mo ihatid kita pababa?" Tanong ko pa. Maya-maya lang, lumakad siya palapit sa motor ko.
Dahan-dahan, walang tunog ang kanyang mga paa. Sumakay siya sa likod. Di ko na lang pinansin. Niisip ko baka nahihiya lang siyang magsalita. Pero habang bumabiyahe kami, ramdam kong parang ang bigat ng motor ko. Parang may mas mabigat pa sa isang normal na tao. Sa mga oras na yan, nakakaramdam na ako ng takot. At mas kinikilabutan ako dahil wala akong marinig na hinga. Di walang galaw o kahit pagkilos. Parang manika lang siya na nakadikit sa likod ko. Sa gilid ng mata ko, napansin kong nagsisimulang bumaba ang temperatura. Lumalabo ang salamin ng helmet ko. Hindi na ito normal. Pagliko namin sa medyo maliwanag na bahagi ng daan, dumaan kami sa tapat ng isang sasakyang nakahinto. At doon ko siya nakita. Sa salamin ng kotse, nakita ko ang refleksyon naming dalawa. Ako na nakaupo sa motor at siya na nakaupo sa likod ko. Pero wala siyang muka. Muntik akong bumangga. Napatigil ako sa gilid ng kalsada. Paglingon ko sa likod ko, bigla na lang siyang nawala. Walang yabag, walang anino. Sa mga oras na yan ay grabe na ang kaba sa dibdib ko. Nanginginig na ang kamay ko habang dali-daling pinaandar ang aking motor. Hindi ko alam kung ano ang kwento ng babaeng nagpapakita sa gilid ng kalsada. Simula noon, hindi na ako muling dumaan doon ng mag-isa. Kapag gabi na, kahit sobrang late, naghahanap ako ng ibang ruta. Mas mahaba, mas traffic, kahit mas malayo pa. Kasi alam ko kung sino ang naghihintay sa mga dumaraan sa dilim. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ray. Sa totoo lang, ilang taon na ang lumipas pero hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ko ang bawat detalye. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong klaseng nilalang ba ang nakita ko nung gabing yon. Taong 2018 nang mangyari itong aking nakakakilabot na karanasan. Summer vacation noon at gaya ng nakasanayan, umuwi ako sa probinsya ng lolo ko sa Bicol para magbakasyon. Isang maliit at tahimik na barangay lamang yon sa gilid ng bundok. Mga 10 bahay lamang na magkakalapit, ang iba naman ay nagkalat o hiwa-hiwalay na sa mga liblib na bahagi ng lugar. Masarap ang buhay doon, Ate Angel. Simple, tahimik, at sobrang presko ng hangin. Walang masyadong signal, pero okay lang. Kasi doon nawawala ang stress ko dahil sa trabaho ko sa Maynila. Pero isang gabi, nagbago lahat ng pananaw ko sa lugar na yon. Araw ng Sabado yon, merong piyesta sa kabilang barangay. Nagkaayaan kami ng aking pinsan na si Janjan at ang 2 kababata namin na sina Ana at Leo. Dahil sa maaga kaming umalis, nagkaayaan kaming maglakad na lang pauwi kahit medyo 10 oras na ng gabi. Mga bandang 11:00 na rin yun. Ang daan pauwi ay kahabaan ng semento na walang poste ng ilaw. Maliban sa isang waiting shed na nasa gitna ng 30 minutong lakaran. Ang mga kalapit nito ay damuhan, sagingan at masukal na mga puno. Habang naglalakad kami,
Napansin namin na tila may kung anong kumakaluskos sa damuhan. Pero iniisip namin na baka hayop lang yun. Pero maya-maya, parang sumasabay na sa hakbang namin ang tunog. Parang may sumusunod sa atin. Bulong ni Ana sabay dikit sa braso ko. Nagkatinginan kami ni Janjan. Binilisan na lang namin ang lakad. Walang nagsasalita sa amin lahat. Pero ramdam ko na pati sila ay kinakabahan na rin. Paglapit namin sa waiting shed, napahinto kami. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil may tao kaming nadatnan doon. Babae. May babaeng nakaupo. Nakaputing bestida. Mahaba ang kanyang buhok. Hindi namin makita ang muka dahil nakatungo at natatabunan ang mukha niya ng gulo-gulo niyang buhok. Pero ang mas nakakatakot pa, wala siyang anino. Tahimik lang siyang nakaupo, pero ramdam na ramdam naming lahat ang bigat sa paligid. Iba ang presensya ng paligid sa mga oras na ito. Biglang bumulong si Leo sa akin. Hindi yan normal. Hindi yan tao. Maya-maya ay dahan-dahang tumayo ang babae. Walang tunog ang kanyang mga paa. Parang hindi tumatama sa simento. Tapos unti-unti siyang humarap sa amin. At doon ko siya nakita ng buo. Wala siyang muka, Ate Angel. Wala siyang mata, ilong at bibig. Sa mga oras na ito, pakiramdam ko ay nanigas ang buong katawan ko sa sobrang takot. Gusto kong tumakbo pero hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Para bang merong humahatak. Tumakbo na tayo! Sigaw ni Janjan. Para kaming natauhan lahat. Sabay-sabay kaming kumaripas ng takbo na halos madapa na kami sa pagmamadali. Walang lingon-lingon, walang usap-usap, na ang tanging nasa isip lang namin ay tumakbo ng mabilis at makalayo na sa waiting shed. Pagkarating sa bahay ng lolo namin, isinalubong kami ni Nanay Nora, ang matandang kapitbahay. Ano kayo'y humahangos? Nakita niyo ba siya? Nagulat kami habang hingal na hingal at napatanong kung bakit parang meron siyang alam tungkol sa mga nangyari sa amin. At doon nga ay sinalaysay ni Nanay Nora ang kwento ng babae sa waiting shed. Noong dekada 70 raw ay may dalagang ginahasa at pinatay ng mga kalalakihan habang hinihintay ng hating gabi ang kanyang kasintahan doon sa may waiting shed. Hanggang ngayon raw ay hindi ito matahimik at sa tuwing may dumaraan na grupo ng kabataan sa 10 oras ng gabi, nagpapakita daw ito at sumusunod. Mabuti raw at hindi kami kinausap o tinuro dahil kapag tinuro ka raw niya, may mamamatay sa inyo sa loob ng 7 araw. Mula noon, hindi na ako muling dumaan doon ng gabi. Hindi na ako nakipag-inuman sa kabilang barangay. At sa totoo lang, hindi na rin ako bumalik sa Bicol hanggang ngayon. Hello po sa iyo, Ate Angel, at sa lahat ng mga tagapakinig. Ako po si Carla, second year college student. Nais ko lang pong ibahagi ang nakakakilabot kong karanasan sa pinagstayan ko na dorm sa Maynila. Taong 2019, lumipat po ako sa isang student dorm malapit sa University Belt. Hindi po ito bagong building. In fact,
Dati daw itong lumang bahay na ginawang dormitory. Ayos naman ang dorm na ito. Malinis, maaliwalas, at safe naman para sa katulad kong babae. Ang kwarto ko nga pala ay room 308. Solo room, sa 3rd floor at shared CR. Unang gabi ko doon sa room, kaya naman nag-ayos na ako ng mga gamit. Tapos na magwalis, nakaayos na din ang mga notes ko sa desk. Nang biglang may tumunog sa labas ng pinto ko, parang may gumuguhit na kahoy sa sahig. Agad akong lumapit at binuksan agad ang pinto, pero wala namang tao. Sinarahan ko ulit ang pinto. Bago pa ako lumakad papalayo ay may narinig na naman akong tunog. Hindi ko na muna binuksan. Iniisip ko na baka ibang doormates ko lang siguro. Sa ikalawang gabi, habang nagre-review, napansin ko na may usok sa salamin sa desk ko. Agad ko itong pinunasan. Pero ganun pa din, bumalik pa din sa dati. Pagkatapos, parang may nabuo na muka. Mukha ng babae. Mahaba ang buhok, maputla, at ang mata niya ay puro itim, walang puti. Kinusot ko ang aking mata. Wala na, naglaho. Pero nung tumayo ako para isara ang bintana, may refleksyon sa salamin na hindi ko agad nakita. Isang babae sa likod ko. Naka-uniform siya. Katulad yun ng uniform ko. Madumi, punit-punit, at mahaba ang kanyang buhok. Ramdam ko ang takot at panginginig. Kaya naman, wala akong nagawa kundi mapaupo at nagdasal. Awa ng Diyos, pagmulat ng aking mga mata, ay naglaho na siya. Hindi ko alam kung dala lang ito ng pagod o puyat, kaya kung ano-ano na lang ang aking nakikita. Kaya naman, binaliwala ko lang at nagdasal na lang ako. Ikatlong gabi sa dorm, ganap na 2:43 AM. Bigla akong nagising galing sa aking pagkakatulog. Tumayo na rin ako para umihi. Madilim sa hallway, tahimik, at nang marating ko na ang CR, wala itong ilaw. Nagulat ako dahil merong sumisigaw mula sa loob. Mabilis at matalas, paulit-ulit. Wala na akong uwi. Wala na akong uwi. Dali-dali akong tumakbo pabalik sa kwarto ko. Kinabukasan, tinanong ko yung dorm manager kung may nasiraan ba ng bait o lasing akong ka-dormmate kagabi. Nagulat ako sa sagot niya. Wala kang kasabay sa floor. Solo ka pa rin sa 3rd floor this week. Habang nasa klase ako, meron akong classmate na nagkwento sa akin tungkol sa dorm ko. Binanggit ko kasi sa kanya na doon ako nagstay and sa room 308 ang kwarto ko. Sabi niya, diyan may estudyanteng nagpakamatay dati, babae. Mga late 90s na siguro. Sabi-sabi dito na hindi na daw nakauwi ng undas. Natagpo ang nakabitin at suot ang luma niyang uniform. Ganun na lang ang takot ko. Baka siya yung babae na nakita ko nung isang gabi. Kahit takot man ay tiniis ko na lang. Pero itong huli kong gabi sa dorm ang nakapag-decide sa akin para umalis at lumipat na lang sa iba. Habang nag-aayos ako ng aking mga gamit, bigla-bigla na lang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Kasabay nito ay ang pagkawala ng mga ilaw at ang paglalaglagan ng mga gamit ko. Paglingon ko ay may babae sa hallway. Naka-uniform na puti. Nakatingin lang siya sa akin na parang galit na galit.
Siya ulit? Siya na naman? Sabi ko sa sarili ko. Agad akong napaupo at nagdasal. Pinikit ko ang aking mga mata at sinabing, kung hindi ka man matahimik, sana naman huwag mo akong takutin. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Isa lang din akong hamak na estudyante. Pagmulat ng aking mga mata ay naglaho siya at nakaramdam ako ng malakas na hangin. Kasabay nito ay ang pagsara ng pinto sa aking kwarto. Kinaumagahan, lumipat na ako ng dorm. Medyo malapit lang din. Minsan, napapadaan ako doon. Iba pa din sa pakiramdam. Mas okay na din yun kesa naman gabi-gabi akong bibisitahin ng hindi ko inaasahan na bisita. Ang karanasan kong ito ay hindi ko malilimutan. Wala akong idea bakit nagpaparamdam siya sa akin. Pero ito lang ang maitutulong ko sa kanya. At yun ay ang ipagdasal na sana ay matahimik na ang kanyang kaluluwa.